Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, makuha kaya niya ang corona? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang beauty pageant pa rin tayo ngayon. So, eto na nga. Katatapos lang ng Miss Universe, di ba? Tapos katatapos lang ng Miss International. At kung saan naman ang ating mga pambato ay nakatungtong ng top 5. Fourth runner-up sa Miss International at third runner-up naman sa Miss Universe. So, ang saya lang kasi syempre nakita natin yung galing talaga ng ating pambato at sobrang panalo ang ipinakita ni Myrna Isguera. O kayo ba, may masasabi ba kayo sa performance na ipinakita ni Myrna, di ba? Ang bongga. At saka ganun din kay Maria Atisa Manalo na talaga naman hanggang ngayon, my God, hindi pa tayo maka-get over dahil sa mga nangyayari sa Miss Universe na nakakaloka, di ba? So, ayun nga, sabing gano'n, si Fatima daw magre-resign. Nako, nakakaloka. Bakit naman? Bakit naman magre-resign si Fatima? Pag nag-resign si Fatima, matik na ang first runner-up ang magiging Miss Universe. Ito nga, wala ng iba ay syempre si Thailand. So, ano kaya ang mangyayari? Syempre, pabor yun kay Thailand. Kasi pag nanalo kasi, pag nag-resign si Fatima, imagine niyo, din nakuha na ni Thailand yung corona ng Miss Universe ng ganun-ganun lang after a week, di ba? So, dito, naisip ko na yan from the beginning pa lang Sabi ko, parang may setup dito. Ganon. Kasi, ang akin kasi, hindi ko alam kung etong si Fatima ay tatagal ba ang kanyang reigning bilang Miss Universe. Kasi nga, syempre sa pambabati ko sa kanya ng mga tao, pero sana si Fatima hindi niya pinapansin yung social media niya. Dapat ang ginagawa ni Fatima ay inaano niya. Kumbaga parang, alam mo yon na dapat tuloy-tuloy lang yung trabaho niya. Ipakita niya sa lahat na deserve siya doon sa posisyon na yon. Kasi ang iniisip ng tao sa kanya ay, nako, nagkaroon kayo dyan ng dayaan. So, either na wala namang kinalaman si Fatima, pero syempre, siya talaga yung maaapektuhan dyan kasi siya yung babatuhin ng mga tao. But, nandoon ako sa part na i-prove niya sa atin, di ba? Para namang maging masaya yung lahat. And then, kung magre-resign siya, edi siya din yung talo, di ba? So, ibig sabihin, guilty sila. Pero kung ipagpapatuloy niya ang kanyang reigning, ako mas gusto ko ipagpatuloy niya, tapos i-prove niya sa lahat na tama sila, di ba? Ganun lang kasimple yun. Para hindi mo kasi mabiblame yung mga tao kasi sa nakitang resulta So ngayon, trabahuhin mo yan. Ipakita mo ngayon sa amin na ganyan ka talaga kagaling at kadapat-dapat ka sa posisyon ng Miss Universe. Ayun yung hamon kay Fatima. Pag nag-resign ka, di ang gagawa ng trabaho mo ay si Vina, di ba? So si Vina naman, kapag sakaling nakuha niya yung corona, Diyos ko, jackpot siya dito, di ba? Na parang bukod kasi doon sa ipinoprove ni Vina na siya ang kadapat-dapat na maging Miss Universe Thailand noon pa. Pero hindi nagagawa. So hanggang sa dumating na sa posisyon na, ayun nga, napanalo siya dito at ayan, inilaban siya sa Miss Universe. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, kung ang Miss Universe ay hindi sa Thailand at iba ang organization, parang feeling ko, hindi ito mananalo tong mga to Kung halimbawa, kung ito ay nasa posisyon pa nila Paula Sugart or ng IMG, I think baka hanggang top 30 lang si Vina or top 12. Sa totoo lang. Kasi parang feeling ko, ang pinaka-better na Miss International, na Miss Universe na napadala pa lang nila so far ay yung naging first runner-up nila nung panahon ni Michelle D. Si Antonio Porcel. Ayun pa lang yung nakikita ko na talagang, ay nako, sayang. Pero si Vina, swerte din, di ba? Kasi parang
ang swerte niya kasi dito sa Thailand ginawa yung Miss Universe. Pero kung sa ibang bansa to at iba yung organization, parang feeling ko hindi to aabot sa dulo. Yes, either na nagpakita si Bina ng mga magagandang styling, nagpakita si Bina ng magandang laban, pero kasi parang titignan mo mahina din mahina yung pasarela. Sinuwerte lang talaga kasi syempre yung mga kurado, alam na ninyo, 'di ba? Tapos yung plus organization. So madali na lang para sa kanila talaga na makatungtong ng top 5 more than kay Philippines. Si Philippines yung kaya yan nakarating ng top 5 dahil sa hirap at sa mga pinagpaguran niya talaga. Na alam mo yun na parang wala naman tayong kasiguraduhan kung gugustuhin ba nila si Atisa. Pero dahil nga sa nagpamalas talaga ng galing si Atisa Manalo, ayun. So, nakarating sa top 5 sa sarili niyang sikap. Na, alam mo yon na talagang kahit iba pa yung organization na nakaupo dito, IMG or sino man, parang feeling ko, papalo pa rin si Atisa kasi nga yung ganda ni Atisa saka yung performance ni Atisa na pinakita baka nag-title pa yan, di ba? So yun, so ganon. Kaya ako, nandyan na yan kay Fatima, wala na tayong magagawa. Siya na yung Miss Universe. So, supportahan na lang. And then, ito namang si Fatima, dapat ipakita mo din yung best mo para mahalin ka ng tao at gustuhin ka ng tao. And let's see in the future, di ba? So, good luck. And waiting for Bina kung siya nga ba ang magsasalo ng mga responsibilidad ni Fatima kung sakaling ito ay magkukwit ng bonggang-bongga, di ba? And then, ayun, isa na namang beauty queens natin ang kaabang-abang. Kasi nga, ito nga, di ba, may mga lumalaban. Sa Miss Charm, syempre, andiyan si Cyril Payumo na nagsasing ceremony yesterday. Ano ba ang reaction ko? Ang reaction ko, ang ganda ni Cyril. Grabe. Talagang, wow. Sasabing ganun, mataba daw si Cyril. Parang hindi naman. Tama naman yung katawan. Ang ganda kahapon. Panalo. Panalo ang makeup. Panalo ang styling. Lahat. Everything. Talagang she's ready. At yung energy ni Cyril, ang saya. Ang ganda. So, dito kay Cyril, tiwala naman kasi talaga ako sa galawang Cyril. Sa totoo lang, wala akong problema kay Cyril dahil alam ko na marunong tong maglaro. Because she's veteran, di ba? Marunong yan sa pageant at alam niya kung ano ang atake at kung kailan siya aatake. And then, sa orahan niya yesterday, maganda yung aura niya. Talagang kitang-kita mo na, wow, lumalabas yung charming niya. Sabi ko, ang ganda. Ang ganda ni hindi tuloy ako natatakot kay Thailand, sa totoo lang. Kasi parang feeling ko, yung kumpiyansa kasi ni Cyril Payumo buo at good vibes talaga yung atake niya. Kaya, good luck kay Cyril, no? And then, sa Cosmo naman, syempre, palaban din ng ating pambato na si Chelsea Fernandez. Knowing naman Chelsea Fernandez, kayang-kaya niya na yan. Kayang-kaya yan ni Chelsea. Magtiwala lang tayo. So, ayun, may boto-boto, bumoto na kayo kung gusto ninyo. So, good luck, di ba? Good luck kay Cyril at kay Chelsea. Ayun yung update ngayon na ongoing yung pageant nila. At talaga namang masasabi ko, wow, 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 wow. Di ba? Ang saya lang. Pero ito, mamaya abangan natin lahat dahil syempre back-to-back hit para sa atin sa Beauty, Face of Beauty International kung saan lumalaban ang ating pambato na si Nikki Buenafe. Yes, Nikki Buenafe. So, huhusgahan na ang laban niya mamaya. Ang kanyang pageant ay ginaganap sa Thailand. So, November 30 ang kanilang coronation, 2 p.m. Mapapanood ninyo. 2 p.m. kung saan siguro dito sa YouTube. Abangan na lang po ninyo. So, ayan. So, hit natin back-to-back win for Face of Beauty. So, nakita ko yung niya, yung mga eksena niya. Grabe. Malakas din ang bakla. Di ba? Nag-first runner-up siya sa Best in Swimsuit. And I think may laban si bakla. So, kung si Atisa naka-top 5 at naging third runner-up sa Miss Universe, si Myrna Isguera ganun din, naka-fourth runner-up, top 5 sa Miss International. I think itong si Nikki Buenafe sa Face of Beauty, kaya din niya itong maka-top 5. Sure na sure ako na makaka-top 5 to mamaya. Kasi nga,
ang kanyang eksena ay lumalaban. Lumalaban ng bonggang-bongga at ang lakas. Ang lakas talaga. Sobrang panalo, sobrang winner yung kanyang ganap. Kaya sabi ko, ay, malakas ang laban ni Bakla. Mukhang kukuha to ng corona, di ba? So, yon. So, good luck kay Nikki Buenafe. And then, back-to-back, medyo mahirap to. Hindi ako sigurado sa back-to-back. Pero feeling ko kung, alam mo to, kung papalarin, kung suswertehin, eh, bakit hindi, di ba? Basta ang alam ko, baka mag-runners up to. Kung hindi first runner-up or top 5, ang makukuha ni Nikki Buenafe dito sa Face of Beauty International or pwede din mag-title. Basta ang minimum niyan top 5, ang maximum niyan title. Ganon. Kasi mahirap eh. Sabi nga ni Atisa, hindi mo na kontrolado yung top 5. Pero kung alam mo na makakarating siya sa top 5, kaya yan. Di ba? So yun. So yung top 5 hindi na natin kontrolado yan. Hayaan na natin yung hurado. So, kung mananalo tayo, good luck. Kung hindi naman, at least, di ba, magta-top 5 ang ating pambato or runners-up ang may uuwi. So, yon. So, good luck kay Nikki Buenafe and Laban Philippines. And then, of course, supportahan natin yung mga lumalaban ngayon sa Miss Charm, sa Miss Cosmo, si Chelsea Fernandez at saka si Cyril Payumo. Good luck sa kanila and God bless. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo to. Please, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.